Hi guys! For today's video, sasagutin po natin yung tanong ni Ate Jesseline guys, na ilang taon namatay yung asawa ko, at saka anong kinamatay niya, at saka yung sinabi niya, you have been through a lot. Salute! Thank you ate. Po natin sagutin yan. Samahan niyo po ako magtupi sa sandamakmak kong tupiin guys. Tara! Namatay yung asawa ko is 48 years old. 13 years ago. I-kesa natin or i-total natin is palis dahil 61 years old. Ang kinamatay niya guys is cancer sa liver at saka diabetes. Yun ate. Yun. Tapos idudugtong natin yung last na nangyari sa akin na yung na-trauma ako sa bahay. Bukasan, umuwi ako sa bahay para maligo. Kasi pupunta ako sa ceremony hall sa asawa ko. Yung kaibigan ko, syempre may kanya-kanya silang buhay. Gambaros ka na eh. Parang tatagan mo yung sarili mo, ganon. Naligo ako na parang andyan pa rin yung trauma guys, yung trauma. Pero ang galing ko dati, ang lakas ng loob, mas mahina ako ngayon kaysa dati. Dati may ang tapang ko dati. Kaya ngayon parang mabilis akong sensitive ako, mabilis akong masaktan ngayon ha. Tapos guys, nung pagkatapos ko maligo magbihis, pumunta na ako sa ceremony hall, tinawagan ko na yung staff, saan banda, saan ba, ganito ganyan. Mabait naman dito sa Japan guys, tutulungan ka. Nung ando na ako guys, sinundo ako ng staff. Sinundo ako ng staff kasi sabi ko wala akong alam, sabi ko wakaranay. Kaya ako lang sarili ko, kaya pumunta talaga ako dun sa guys, sa ceremony hall. Nung sinundo ako ng guys, ng staff. Tinanong niya ko kung ilang oras daw ako doon, kung ilang minuto, tinanong ako. Di ako, sumagot agad ako, 3 hours. Yun ang ko talaga sinabi. Tapos yung staff, napatingin sa akin. Napansin ko talaga, parang napatingin. Baliwala lang din. Baliwala ako. Nung papasok na kami, pumasok kami sa isang kwarto guys, na sarado. Yung parang maliit. Sobrang lamig ng kwarto guys. Malay ko ba, hindi pa ako nakapasok ng ganun sa buong buhay ko. Kasi yung sa atin naman kasi, pag namatay kasi, yung ihaya na ba? Yung iburol. Yun ang image ko. Tapos pagpasok ng staff guys, pumunta sa locker, binuksan. Pagbukas niyang ganun, lumabas ang ulo ng asawa ko guys. Walang takip yung kabaong. Ganun. Siyempre gulat ako guys. Sabi ko, ano kayong gagawin dito? Hindi ko alam. Sabi ko, ano kayong gagawin dito? Bakit binuksan, bukas, tapos ganun, nilabas sa locker. Malay ko bang ganun? Tapos, maya, binigyan ako ng upuan guys. Binigyan ako ng upuan. Doon sa gitna, pinaupo ako. Sabi niya, swate. Umupo ako. Siyempre, nasa isip ko yung advance ko, bakit ka nilabas? Walang alam, wala talaga akong alam sa mga ganun guys. Tapos yung binuksan, parang hinila yung kabaong, nilagay sa harapan ko guys. Yung walang takip, nakahiga yung asawa kong ganun, doon sa harapan ko, nakaupo ako. Umiiyak ako guys na, hindi ko talaga maintindihan guys. Hindi ko maintindihan, umiiyak ako na, kakagaling ko lang sa trauma kagabi, yung nangyari sa bahay. Kagaling ko lang, tapos andun nilabas sa harap ko guys. Nakahiga, nakapikit. Sabi ko na sa isip ko, pag bumuka ang mata nito, patay talaga ako. Tapos tinignan ko yung mga locker guys. Tinignan ko, ang daming locker. Siyempre, ang taba ng utak guys. Naisip ko agad, puro patay yung andun. Sabi ko, patay na ang 3 hours. Tapos yung staff, nagpaalam guys, nagpaalam. Sabi niya, lalabas na daw siya. Iwan ako mag-isa doon. Naiwan ako mag-isa. Sobrang takot ko guys. Yung 3 hours. Yung 3 hours guys, siguro 3 minutes lang nangyari. Dumating yung kapatid. Please, continue ko na lang mamaya ha. Kasi yung kapatid ko, dumating na. Ayaw ng video. Mamaya gagawin ko pag nasa mag-uupor yung kapatid ko guys. Kasi oo. Bye!